起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Sa ibang lugar na lang tayo. Ginoong Zong? Meron ba kayong babaeng nagugustuhan? Matagal akong nag-aral ng panggagamot. Hindi ko inisip na umibig. Ginoong Zong, ito na siguro ang panahon. Minsan nasa harap lang natin ang para sa atin. Hindi ba? Bumalik na tayo. Bubuit, buksan mong pinto. Ka ng Feng. Bubuit, pumasok ka sa butas. Tiyak na may kung ano sa loob. Kung ating kukunin ang nasa ibabaw, tiyak na gagana ang lahat ng mga lihim na sandatang nakatago dito. Kailangan munang pigilan ang mga yon. Ang sabi mo sa akin, may ilang mga piling tao lang naman na nakapagsanay sa Chongkang. Kung sumusunod ang taong to kay Feng Shuan, malamang mula siya sa pamilyang Xuanji. Kung tama nga tayo, kailangan lang nating makita ang mga pangalan sa silid ng Phoenix para makahanap tayo ng palatandaan.
sabihin, patay na siya. Kapatid ni Feng Shuan si Feng Chi. 24 na taong gulang siya noong mamatay. Si Yuheng ang asawa niya, buhay pa siya. Ngunit sino si Feng Wuming? Bakit iba ang itsura ng kanyang pinik sa iba? Buhay pa rin ba siya? O patay na? Tila mas malala pa ang kalagayan na nagbabagang ilog. Sabihin mo na. Ang dami ng ginto ng Xuanji at ang laban mula sa nagbabagang ilog ay magkaugnay. Muunti na ngayon ang ginto dahil wala na masyadong labang ngayon sa ilalim ng nagbabagang ilog. Kung magpapatuloy, 1 taon na lang ang itatagal ng laba sa ilog. Nagsiyasat ba kayong mabuti? 3 beses ko yung pinuntahan. Nakita ko mismo ang kalagayan doon. Ang ilog na yun ang himalang lumikha sa Xuanji. Paano yun maaapektuhan ng mga tao? Marahil ay panandalian lang ang mga pagbabagong yon. O kaya na masyado lang kayong nag-aalala. Kahapon, dinala ko ulit ang mga tao sa ilog. Malinaw. Napatuloy ang pagbaba ng dami ng laba roon. Ngayon ko lang yung nakitang nangyari. Tingin ko, nanganganib talaga tayo. Alam mo ba kung ano ang maaari mong kahinatnan sa iyong mga sinasapantaha? Ang ilog na yun ang buhay ng kaharian. Kapag natuyo, maaaring gumuho ang kabuuan ng lungsod sa ilalim ng lupa. Bago yun mangyari, kapag may nakaalam ng bagay na yun, matatakot ang lahat sa ating nasasakupan. Makinig ka. Wala akong pakialam kung matakot man ang mga mamamayan. Ang pamilyang Tang ay tapat sa kaharian. Sa lahat ng mga mamamayan, kayo ang pinakapinagkakatiwalaan ng unang pamilya. Kaya dapat ay batid mo na agad kung anong tunay na inaalala ko, hindi ba? Tama po kayo. Hindi ako namumuhay para sa sarili ko. At kahit nga para lang sa kaharian ng Xuanji. Sa kalasugan ko nakasalalay ang pananatili at kaligtasan ng Xuanji at ng buong 5 kaharian. Wala sa mga anak ko ang nagpamalas ng anumang natatanging banal na palatandaan ng Phoenix. Kung sakali mang ako'y mamatay, inaalala kong iyon na rin ang magiging katapusan ng Xuanji. Tama nga ang manggagamot na si Zhong Yue. Nang wala naman talaga akong kahit anong karamdaman, sinaktan ako ng mga kalaban. Alamin mo, dapat mong malaman kung sino ang taong palihim na lumalason sa akin. Gusto kong malaman kung ano ang tunay na layunin nila. Opo. Tumatalab na sa inyo ang panggagamot ni Ginoong Zong. Paano kung... Ginoong Zong? Sino si Ginoong Zong? Siya ang dakilang manggagamot na dala ni Prinsipe Wuji. Kung sasabihin nating walang binabalak si Prinsipe Wuji, maniniwala ka ba? Dahil may sarili siyang mga layunin, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Mapanganib silang panauhin. Bantayan silang mabuti para sa akin. Iulat niyo agad kapag may ginawa sila. Opo. Sino nga palang isinama mo sa huli mong pagpunta sa nagbabagang ilog? Mga bantay ng nagbabagang ilog na maaaring pagkatiwalaan. Iulat mo sila sa panloob na hukom. Ang mga tulad nila ay dapat gantimpalaan. Opo. Sige na. Sabihin mo, may mapapansin kaya siya? Hindi bale na. Kung meron man, ano bang magagawa niya? Sa ngayon, isa lang ang paraan sa paglutas nito.
Ikaw ang dapat gumawa nito. Ako, si Folian, na humihingi ng tulong sa inyo. Ano ang nais mong hilingin? Huwag kayong mag-alala. Nakahanap na ako ng paraan upang labanan si Fuyaw. Pagkalooban niyo ako ng dakilang sa lamang kaguro, magiging tagapaglingkod niyo siya. At mapapasakin ang kapangyarihang aking ninanais. Ang inyong hinahangad, ang aking hinahangad. Makakamit natin yun kaagad-agad. Binibining Fuyaw. Huwag kayong mag-alala. May nakiusap lang po sa akin. Napuntahan kayo ngayon. Binibini, sumunod po kayo sa akin. Si Folian ba ang pinaglilingkuran mo? Ayoko man. Alam mo ng pagkakakilanlan ko. Pagbabantaan mo ako, napuntahan siya. Mali po yan. Dahil lang po ito sa hindi siya makakilos ng basta-basta. Maari lang niya kayong anyayahan. Medyo matagal ko na rin siyang hindi nakita. Dalhin mo ako sa kanya. Dito po tayo. Prinsesa, maupo ka. Hindi pa namin kayo napaglilingkuran. Mula nang dumating kayo rito, kamahalan. Kaya ngayon, nagdala ako ng ilang kayamanan para sa inyo. Kung ano man ang magugustuhan ninyo ay sa inyo na. Bakit wala yata si Ginoong Zong? Prinsesa, ako bang ipinunta mo? O si Zhong Yue talaga? Kung sabihin kong nandito ako upang dalawin kayo dahil kay Ginoong Zong, masusuklam ba kayo sa akin, kamahalan? Nakasalalayan kung maganda ang ating magiging pag-uusap. Ikaw talaga, Prinsipe Wuji. Wala kayong pinalalampas. Ano ang gusto ninyong pag-usapan? Nalaman kong may tiyahin kang nagangalang Fengchi. Kanino ninyo nalaman? Totoo ba yun? Kung alam niyo na pala, bakit ninyo tinatanong? Ito ba'y isang bidag? O may binabala kayo laban sa akin? Wala namang sakit ang iyong ina. Nilason siya. Hindi mo ba alam? Anong inyong pinapahiwatig? Iniisip niyo bang binabala kong saktan si ina? Ito ang Xuanji. Kahit kayo pa ang prinsipe ng Tianchuan, magpakita kayo ng galang. Walang tagalabas na may karapatang makialam sa mga bagay-bagay sa Xuanji. Uminahon ka. Kung ganyan kabilis mag-init ang iyong ulo, paano mo mahahanap ang lumasong sa sarili? Paano mo makukuha ang trono? Kung hangad mong ikabubuti ng Xuanji, maging mahinahon ka lang at uminom ka ng tsaa. Batid kong nakasalalay sa ilog ng Phoenix ang kaligtasan ng Xuanji. Kahit sa katayuan ko, hindi ko hinihiling na magbagong ilog na yon. Iisa tayo ng saloobin tungkol sa bagay na ito. Anong gusto mong sabihin? Magtulungan tayong alamin ang katotohanan para sa kapakanan ng ilog. Ang Xuanji at ang limang kaharian ay may kaugnayan sa imperial na lungsod. Kung babagsak ang isa, ganun din lahat. Dahil sinabi mo yan, maniniwala ako. Sino mang lumason sa reyna ay naghahangad makuha ang trono. Ayaw mo namang makuha yun ng iba, hindi ba? Kaya naman,
Dapat mo yung pag-isipan. Sino ba ang maglalakas loob na lasunin ng Reyna kahit ano pa man ang kahinat na nun? Malamang yung babaeng yun. Nandito ka na, Fuyaw. Hinihintay ko ang pagdating mo. Ang tagal nating hindi nakita. Kamusta ka na? Ilang templo na kaya ang napagdasalan mo ngayon? Ilan ang naligtas mo? May galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Kasalanan ko ang lahat ng iyon noon. Kahit na nagawa akong linlangin ni Jiangsun Pingrong at kumilos ako ng hindi ko gusto. Alam ko na mali ako. Kasalanan ko yon. Inapunta kita rito upang humingi ng tawad sa nagawa ko. Tawad? Parang napakapangkaraniwan lang kung sabihin mo yan. Kung hindi lang ako mapalad noon, malamang nasa kabilang buhay na ako ngayon. Magsunog ka muna ng salapi bago kita pakinggan. Batid ko na mahirap nang makabawi sa bagay na nagawa ko sa iyo. Ngunit makinig ka. Ako man ang pangalawang prinsesa. Nakakulong ako sa aking silid. Ano pang silbi ko? Tuwing iisipin ko ang nakaraan, at kapag naaalala kong tunay kang makitungo sa akin, habang ginagawa kong kahangalang iyon, talagang nagsisisi ako ng matindi. Umaasa akong tatanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. Bakit ko naman tatanggapin yan? Dito sa Xuanji, ang bawat nagmula sa unang pamilya ay may sariling pag-aaring setro na Jade. Ang setro na Jade ay hindi lang kumakatawan sa kanyang katayuan, kundi kaugnay din ito ng lakas at kapangyarihan. Ito ang aking setrong mula sa Phoenix. Nais ko itong ibigay sa'yo. Nanganguhulog ang ipinagkakatiwala ko ang sarili ko sa'yo. Hindi ako basta humihingi ng tawad. Ngunit dito, may ipakikita ko sa'yo ang aking katapatan. Kahit paano'y mapapagaan ito ang pagsisisi ko. Hindi ako naniniwalang sinasabi mo yan. Para lang humingi ng tawad. Maliban sa paghingi ng tawad, wala naman akong ibang pakay. Alam kong nagdududa ka pa rin sa akin. Likas lang na maramdaman mo yon. Ang totoo, mula noong dumating si Wuji, inisip kong ikaw ang manggagamot na si Zhong Yue na nagpapanggap lang. Ngunit naghintay ako hanggang sa araw na ito. Nag-aalala ako na hindi mo mauunawaan at isipin mong mahalaga pa rin sa akin si Wuji. Kailangan mo itong tanggapin. Humihingi ako ng tawad. Dahil sinabi mo yan, tatanggapin ko to. Napakinggan na kita. Sapat na yan para sa akin. Fuyaw! Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipagsasabing nagpapanggap ka lang bilang si Zhong Yue. Ngayong natupad na ang kahilingan ko, aking ipinagdarasal ang ikabubuti ng Xuanji. At naway kabayan ng mga nagdurusang kaluluwa sa paraiso sa pamamagitan ng dasal ko. Kinausap ako ni Folly yan. Pinagpilitan niyang ibigay ito sa akin. Sabi niya ang bawat isa sa unang pamilya ay meron ito. Binigay niya at ako na raw ang bahala rito. Tunay ang sinabi niya. Sa Xuanji, kapag may nagbigay sa'yo nito, ipinagkakatiwala niya ang katayuan niya at dangal ng buong buo sa'yo. Anong gagawin mo rito?
Ito kaya. Isang lana lang natin. Marami tayong mabibili rito. Maganda nga yan. Malamang mahal to. Anong natagpuan mo rin sa silid? May kapatid si Feng Xuan. Siya si Feng Qi. 1 taon sa pagkarina ni Feng Xuan, bigla siyang namatay. Dahil sa... Masyadong malabo. Ang bulong-bulungan, masyadong malapit si Feng Qi at si Feng Xuan sa isa't isa. Noong taong namatay si Feng Qi, muntik maging mongha si Feng Xuan upang ipagdasal ang mahal niyang kapatid. Nauunawaan ko na kung saan natutong maglanse si Folian. Walang iba kundi sa kanyang ina. Si Feng Xuan lang ang maaaring maging reyna pagkamatay ni Feng Qi. Nakiusap sa kanya ang mga pinunong, kunin niya ang trono. Kahanga-hanga raw ang pagpapalibing niya kay Feng Qi. Siya rin ang nanguna sa mga pag-aalay. Kaso lang, ibig sabihin, patay na siya. Ngunit sino si Feng Wuming? Bakit ibang itsura ng kanyang pinik sa iba? Buhay pa rin ba siya? O patay na? Ayon dun sa talaan na yon, merong anak si Feng Qi. Siya si Feng Wuming. Ngunit maaaring hindi yun ang tunay niyang pangalan. Ang nakapagtataka, dun sa talaang yon, walang anumang nakalagay kung buhay siya o hindi. Anong ibig sabihin niyan? Sa talaang yun ang angka nila, ang bawat kasapi ay may sagisag na tanda. Magkaiba ang tanda ng buhay pa at patay na, ngunit malinaw kung alin sila sa dalawa. Si Feng Wuming lang ang walang tanda kung buhay o patay na. Marahil ay palatandaan yon. Maaari nating alamin. Makakatulong yon. Ang natitiyak ko lang sa ngayon, hindi si Jingxi ang lumason kay Feng Xuan ang maaaring gumawa Si Folian. Siya nga. Siya lang ang merong tiyaga. Mas mahusay siya kay Jingxi sa pagbabalak ng masama. Kung hindi ay hindi siya gugugol ng panahon upang lumikha ng huwad na larawan ng poon. Kung muli mo siyang makita, mag-iingat ka. Paanong ang matalinong prinsipe ay nakipagkasundo na makipag-isang dibdib sa isang babaeng katulad niya? Tama ka. Bakit nga ba yun nangyari? Nagsimula yun sa maliit na tubigan sa palasyo. Ang lugar na to, Dumating ako rito, kasama ang aking ama noon. Walang ibang katulad ang Xuanji sa ganda. Sa sobrang saya, naglibot ako kung saan-saan. Napunta ako rito. anong itsura nito noon? Napakagandang tubigan nito. Kahit saan ka man tumingin, nagkalat ang mga halaman. Parang malawak na taniman ng lotus. Anong pangalan mo? Nagkapas at galo siya. Ang liit pa niya. Yun ang unang pagkikita naming dalawa. Napuno siya ng galos at pasa. Patpatin siyang bata. Napakaliit pa niya. Ngunit may mata siyang nakakakita ng isipan. Akala ko anak lang siya ng kung sinong tagapagsilbi. Ngunit nung nakita ko siya, naging iba ang itsura niya. 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 Naging iba ang itsura niya.
Para bang inapi siya at naawa ako sa kanya. Tayo na. Itaas mo pa! Tuwing wala akong ginagawa, dinadalaw ko siya sa Enjoy tubig. watching TV.com. Naglalaro kami. Kung gano'n, si Folian pala ang batang yon. Noon wala sa akin kung sino siya. Gusto ko lang na bawasan ang pagdurusa niya at alagaan siya hanggat kaya ko. Hanggang sa huli, hindi niya sinabi ang pangalan niya o kung sino siya. Parang bagong silang lang siya noon. Wala siyang alam sa sarili niya. At sa mundong ito, nagtataka rin ako kung paano siya pinalaki na wala man lang siyang kamalay-malay sa anuman sa kanyang kapaligiran. Ngayong nakita kita, naglaho na ang aking pag-aalala. Ngayong nakita kita, naglaho ng aking pag-aalala. Sa gitna ng bagyo, tumitilaok ang mga tandang. bagyo, tumitilaok ang mga tandang. Ngayong nakita na kita, naghilom na ang aking puso. Ngayong nakita kita, naghilom ng aking puso. Napakatalino niya. Tinuruan ko siyang bumasa at sumulat. Sa sobrang talino niya, nakabisa niya ang aklat ng mga tula ng ilang araw lang. Paano ko siya hindi magugustuhan? Ikaw ang prinsipe ng Tianjuan. Hindi mahirap sa'yo ang tulungan siya. Siyempre gusto ko siyang tulungan. Nakita ko ang araw-araw niyang kalagayan. Ayaw niya ipaalam ang nanakit sa kanya. Tapos sinabi ko, ilalayo ko siya sa Xuanji at dadalhin sa Tianchuan. At ayaw niya? Gusto niya. Kaya naman, naghintay ako sa kanya. Ngunit hindi siya dumating. Bata! Bata! Nasaan ka? Uwi na ako! Bata! Bata! Sumama ka sa akin! Uuwi na ako! Kailangan ko na umuwi noon. Kailangan lumisan. Kaya naman, pakiramdam mo para bang pinabayaan mo na lang siya. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya. Nakukupkupin at aalagaan ko siya. Hindi siya hahayaang mabuhay sa takot. Pananatilihin siyang ligtas. Ngunit hindi ko natupad. Tapos, wala ka nang narinig sa kanya ulit. Matapos yun, nagsanay ako sa Chongkang. Noong nakaraang, 5 taon lang nakilala si Folian sa buong 5 kaharian. Marami siyang tinulungan. Marangal siya. Noong naisip kong marahil ay siya yon, nakatanggap ako ng liham ni Folian at ng dahon ng Xuanling. Ito ang dahon ng Xuanling. Ituring mo tong sagisag ng ating pagkakaibigan. Wala pang sino mang nagkaloob ng handog sa akin. Ang sinulat niya sa liham ay ang kwento ng pagkakakilala ko sa batang yon. Kung tunay ang sinulat niyang yon, siya nga yung batang babaeng nakilala ko noon. Malamang binanggit ni Folian sa liham na yon ang ipinangako mo na pangangalagaan mo siya. Ikaw naman. Sinabi ko sa'yo na kung si Jingxi ang makakakuha ng trono at walang mapapangasawa si Folian, kinakailangan siyang paslangin. Binanggit niya rin yun sa ginawa niyang liham. Kaya nga nais niyang pakasalan ko siya sa Tianchuan para iligtas siya. Kung ganon, pinanghawakan mo ang pangakong yan sa isipan mo. Kaya pumayag ka. Oo. May isa lang akong hindi maunawaan. Napakahalagang bagay ng kasal.
Sa pagkatao mo, bakit ka papayag sa isang liham? Wala namang halaga para sa akin ang kasal o pagmamahalan. Ngunit kung yun ang magliligtas sa isang kaibigan, bakit hindi? Wala nang ibang dahilan? Oo na, tama ka ng hula. Ang isa ko pang layunin ay makapanalig ang Xuanji. Hindi ko naisip na magmamahal ako. Di ko naisip na may makakahimok sa akin sa maraming taon kong paghahanda. Ikaw yun. Kung ganon, tiyak ka ba na si Folian? Ang batang nakilala mo noon? Tangi Izhong ng Xuanji. Pagbati kay Prinsipe Wuji at sa hari ng Han. Sige, tumayo ka na. Salamat po. Noon, nakilala ko ang dakilang manggagamot sa paligsahan ng ginto ng Tiansha. Kaya naman, noong nakita ko kayo sa palasyo, nalaman ko kaagad, nahuwad kayo. Tawagin mo na lang akong Fuyaw. Ang tapang nyo binibining Fuyaw. Sino pang nakaalam? Huwag kayong mag-alala. Kahit natauhan ako ng mahal na reyna, wala namang kahalagahan sa Xuanji. Ang katauhan ni Binibining Fuyaw. Hindi ko yun ibubunyag. Bakit ka naparito? Sa anong dahilan? Isinilang ako upang pagsilbihan sila. Lahat ng bagay na tungkol sa unang pamilya ay napangawakan ko na. Masasabing, isa ako sa iilan lang na nakakahawak ng mga lihim na kasulatan. Alam ko kung ano ang inyong sinisiyasan. Ano pa? Mahigpit sa palasyo ng Xuanji. Ngunit marami na rin makasaysayang talaan ang nabago sa tagal ng panahon. Kung hangad niyo ang katotohanan, kausapin niyo ang mga taong may kinalaman doon. Sino naman ang tinutukoy mo? Hanapin niyo ang taong nagngangalang Fang Wu Bakit mo kami tinutulungan? para sa Xuanji. Handa na ang gamot para sa Ruichen. Kagagawa lang po. Ihahatid na po namin. Hindi na. Ako na. Opo. Talagang ginagawa niyo ang lahat upang makuha niyo ang loob ng kamahalan. May hihilingin ba kayo? Mayroon. Ano ngayon? Yun ba ang nais niyong pakasalan si Prinsipe Wuji? Mabuti si Prinsipe Wuji. Ngunit hindi ko siya gusto. Ibang taong nasa isipan ko. Kahit anong paraan, papapayagin ko sa ina. Mahusay lumaban si Prinsipe Wuji. Ilang beses ko na siyang sinubukan paslangin. Ngunit hindi ako nagtatagumpay. Hindi mo siya mapaslang? O ayaw mo siyang paslangin? Hindi ko kaya. At ayoko. Tumigil ka! Ginagamit mo lamang siya para malantad mo ang katotohanan sa bagay na yon, hindi ba? Napakatagal na. Hindi mo ba nauunawaan ang nararamdaman ko sa'yo? Makinig ka sa akin. Ang nag-iisang taong nakauunawa sa'yo, nagpapahalaga sa'yo, at lubos na nagmamahal sa'yo, ay ako lang naman yata. Nauunawaan mo ba? Ako lang ang makakapagbigay
ng katotohanang hangad mo! At lahat ng nakakaalam nun ay patay na! Patay na silang lahat! Pinapatay ko lang naman silang lahat. Kaya susundin mo lang ako hanggat gusto mo pang mabuhay. At malaman kung nasan si Fangchi at ang kanyang anak. Ikaw ay susunod lang sa aking kagustuhan. Naunawaan ko. Kaya naman, patuloy mo lang akong lasunin. Iyong sapat lang. Pagmukhain mo lang na mahina ang aking katawan. Walang dapat makaalam na wala naman sa reyna ng Xuanji ang banal na palatandaan ng Phoenix. Wala rin dapat makaalam ng anuman tungkol sa ilog na natutuyot ito dahil sa akin. Sino yan? Nakakahiya naman po sa inyo, kamahalan. Paumanhin po. Tumayo na kayo. Salamat po. Dahil kilala nyo kami, wala nang paligoy-ligoy pa. May mga bagay sa unang pamilya ng Xuanji na nais naming itanong. Maupo kayo. Dito. Magtanong lang kayo, kamahalan. Upang malaman ang katotohanan nang himasok na kami. Sa talaan ng angka ng unang pamilya, si Reynang Fengyu ay may mga anak. Ang babae ay si Fangchi at si Fangchuan. Nangangahulugang may banal na palatandaan ng Phoenix ang isa sa kanila upang maging reyna. Tama? Tama po yun. Magtsaa po kayo. Ngayon, si Fangchuan ba yun? Mahirap po makatiyak. Alam nating magkapatid si Fangchuan at Fangxi. Ngunit alam niyo po bang kambal po sila? Magkasunod silang isinilang sa loob ng ilang oras. Kaya naman, mahirap po malaman kung sino ang Phoenix. Maaari kayang wala sa kanilang dalawang may palatandaan? Hindi pa yan nangyayari. Kahit kailan sa nakaraan, ang ilog ay may kaugnayan sa banal na palatandaan ng Phoenix. Kaya kailangan meron nito ang isa sa mga anak ng unang pamilya. Nag-iisa lang yon sa bawat salin lahi. Kaya walang naging suliranin sa pagmamana ng trono. Hindi nakikita ang palatandaan o nahahawakan. Sinong makapagsasabi? Ang ilog ang siyang gabay. Ang mga babaeng kasapi ng unang pamilya ay dadalhin doon matapos silang isilang. Kung siya ang hinirang na reyna, madali yung matatanaw. Ang isip ay maaaring magkamali, ngunit hindi ang tadhana. Tama, Prinsipe Wu? Tama. Dahil kambal si Fangchuan at Fangxi. Dapat ay sabay silang dalhin sa ilog ayon sa kaugalian ng Xuanji. Kahit kailan, wala pang ganun na nangyari noon. Kung sabay silang dinala ron, mas mahirap malaman kung sino may palatandaan sa kanila. Walang anumang banal na naganap sa ilog noong panahong yun. Nag-alala si ina, natakot siya magkakagulo kapag maraming nakaalam. Gayunman, wala namang naganap na kahit anong kaguluhan sa Xuanji.
Maaari kayang pareho silang nagdadala ng palatandaan. Hindi. Natakot nga si ina na baka magkagulo. Kaya ipinahayag niya na magtulungan na lang ang magkapatid. Kaya walang anumang lumitaw doon sa ilog. Lilitaw lang ang palatandaan sa kanilang mga anak matapos na magpakasalang kambal at magkaroon ng mga anak. Kailangan na maghintay sila na malaman kung sino ang karapat-dapat. Ngunit hindi inaasahan na mauulit yun muli pagkatapos ng 20 taon.又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病我，若永无苍老。又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我哀愁，半生着落，着落。有道说此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着。